Hello everyone! So this is Edmond. Mindaros Channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng laptop, PC troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to instantly send money from Palawan Pay app to dcpay/coin.ph. Hindi mo ba kabisado kung paano ba mag-cash in dito lang sa dcpay/coin.ph wallet balance mo? Gamit lang yung ating Palawan Pay app, then station ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito ang yung Palawan Pay app and i-click mo lang. At dito lang sa ating Palawan profile homepage, and then kailangan mo lang i-select dito or i-tap mo lang dito yung send money. And dito na tayo sa send money, and then kailangan mo lang i-select dito yung to other e-wallets or online bank, and then i-click mo lang. And dito na tayo sa bank transfer. So dito na tayo sa online banks and e-wallets para mas madali mong mahanap yung coin.ph. So dito lang sa search bank here, i-click mo lang. And then kailangan mo lang i-type dito yung DCPay. Ayan. So once na i-type mo na dito yung DCPay, ito yung una mong itatype dito, hindi yung coin.ph, then hindi po yan mag-a-appear. So DCPay muna, and then makikita mo kaagad dito sa baba na nag-appear kaagad, and then kailangan mo lang i-click yan. And dito na tayo sa bank transfer, transfer money from, dito lang sa main wallet ng ating Palawan Pay, and then enter receiver details. So dito lang sa pinakauna, sa account number, i-click mo lang, enter mo lang dito yung mobile registered ng iyong coin.ph account. So fill out lang natin. At once na nilagay mo na dito yung coin.ph mobile registered mobile number, and then dito na tayo sa account name, i-click mo lang, enter mo lang dito yung complete name mo ng yung coin.ph account. So mag-start po siya ng first name and then yung ating last name, and then fill out lang natin. At once nilagay mo na dito yung account name, and then dito lang sa amount, i-click mo lang, enter mo lang dito kung magkano yung amount na ita-transfer dito sa ating Palawan Pay wallet. And then next, so yung P applicable po yan, mabayad po ito. And then next step, dito na tayo sa receiver email address. I-click mo lang yan, enter mo lang dito yung registered na email address ng receiver, and then fill out lang natin. At once na-fill out mo na dito yung receiver email address, so kailangan natin kasi itong sundin kung anong nakalagay dito. And then next, dito na tayo sa purpose, i-click mo lang yan. And then may tatlong option dito sa purpose na pwede mong i-select, like PAN transfer, payment, or donation. So select lang natin dito yung PAN transfer. And then once na-select mo na yan, dito na tayo sa kanyang anti-scam insurance. So dito naman, optional lang ito kung gusto mo. So anti-scam insurance, may bayad po itong 18 pesos. Kapag ayaw mo naman, kailangan mong i-disable dito yung kanyang button, dito lang sa right corner. So i-click mo lang, i-toggle off mo lang siya. And then next, once okay na siya, i-double check mo lang kung tama lahat yung nilagay mo ditong details, yung mobile number, and then yung name ng ating coin.ph account. And dito lang sa baba, kailangan mo lang i-tap dito yung next. And mag-pop up ulit itong kanyang protections, mga kaibigan. Ito yung continue without protect padala or I want to be protected. So dito naman may bayad talagang 18 pesos po yan. So kapag ayaw mo naman, i-select mo lang dito yung continue without protect padala, i-tap mo lang. Then next step, dito na tayo sa review transfer, yung kanyang confirmations. So makita mo naman dito yung amount. So may transfer fee itong 5 pesos. So dito lang sa Palawan Pay, napakamura talaga yung transaction fee. 5 pesos lang yung babayaran natin dito. So kailangan may extra balance ka dito sa Palawan main wallet mo. Dahil separate po yung bayad dito, hindi po ililis dito kung magkano yung amount na itatransfer natin, kundi kailangan mong magdagdag. So to send to dcpay/coin.ph account, i-double check mo lang kung tama lahat yung details. And then dito naman sa baba, makikita mo dito yung kanyang paalala or yung notifications. So lahat ng transactions sa ibang bangko e-wallet gamit ang InstaPay ay makredit ka agad sa receiver
kung nabawasan ang credit ng iyong account at hindi pa ito makuha ng receiver, ito ay imbestigahan sa loob ng 1 o 2 araw. So ang amount ay maaring maibalik sa iyong account o makredit sa receiver sa anumang hindi pagkakatugma ng data. Maaring tumawag dito sa kanilang customer care hotline. So nandito naman yung all details kapag nagkaroon ng problema or issue yung transfer natin. So dito naman sa baba, kapag mayroon ka ditong points, pwede mo itong gamitin para makapag-discount ka. So i-toggle on mo lang dito kung gusto mong gamitin yung points. All details nandito naman, pwede mo naman gamitin dito yung discount from your voucher. Ayan. So kapag okay na lahat, so dito naman sa top right corner, kailangan mo lang itap dito yung confirm. And kailangan lang natin mag-biometric verifications para sa authorizations ng ating transactions. So scan lang natin dito yung ating fingerprint para ma-authorize natin. Processing. Ayan, so makikita mo na dito na transfer sent. So successful transfer na tayo. All details nandito naman. And kailangan lang natin i-double check sa ating coin.ph app and then back lang tayo. And i-open lang natin dito yung ating coin.ph app and then click mo lang. And then dito lang sa ating coin.ph homepage, mag-refresh ka lang dyan. And then makikita mo na dito na na-add na yung total balance natin. And dito lang sa top right corner, makikita mo dito yung message icon, i-click mo lang. And then makikita mo na dito na successful na yung ating transfer galing dito lang sa ating Palawan Pay. So makikita mo na dito yung amount. And then dito naman ay mga kaibigan, yung transaction fee natin dito ay 5 pesos lang. Doon galing sa ating Palawan Pay app. Alright, so ganoon lang po kasimple and hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Palawan Pay app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.